gikan sa ikapulong na Domingo sa Pagdiyong Panahon. Tema: nganong sa mga propeta dili dawato sa iyang talihungso. Ang mga propeta dili dali ang magawat sa iyang kaugalingong lungsod. Nganong sa usapay tungod kay sila ilabihan sa pagtanaw sa mga reaksyon sa iyang mga dahilan. Kaya ang katawhan bubuhat sa mga butang na silang nasayo. You are so blessed. Mauba sa kita. Palimutin alam sa pagsusunod. Diyos nung magtutudlo, ani ang kami karoon, pinuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinilinti ko, ito kami ikawan, ayon lamang mauwi sa iyong mga hatag. Ayon lamang mauwi sa iyong mga hatag. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong mamahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, manihuso kita sa atong mga sala, aron at kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw na ipadala aron magayo sa mga manihuso Down, ug down, Ginoo kalay-kami. Ginoo kalay kami. Ikaw na miyanhi aron magtawa sa mga makasasala, Kristo kalay-kami. Kristo kalay kami. Ikaw na nalingkod sa buong samahan, aron pagtanawa ng kanamo, Ginoo kalay-kami. Ginoo kalay kami. Nagawin ang katila sa Diyos, mamamagagaw mo sa tanan ug kasayon sa atong mga sala, daron ang katila niya nato sa Ginoong tayo. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari. Diyos amahan makagawong sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawatang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga amahan. Amen. Manamo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugod ni Jesucristo, imong anak at sugod, imong naroon ang usa ka kalibutan na napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dala kami manha sa kalipay, mawalay katapusan. Iniyang pangayo pinag-isa ang Ginoong Jesucristo imong anak, mabuhi ug kayo ubang kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangtudan. Amen. Pinundog ikan sa kanyang sulat ni San Pablo mato sa Apostoliko. Mga igsoon, aron nili ako mapahitason tungod sa kanyang Ezekiel. pinundog ikan sa gaon ni Propeta Ezekiel. Misulod ka na ako ang Espiritu sa Diyos ug ipatindog niya ako. Kunya mingon ang tingog ka na ako.
tulog, ubalay tangod ka na ko. Busay padala ko ikaw ngadto kanila, kung ina sila nakini ang isulti sa Ginoong Diyos. Sa ingon masayot sila, nga doon ni Ayo, kita diha kanila, mutuo sila dili. Ang bulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaluto sa iyang kaloob. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaloob. Kanimong iyaha ko ang akong mga mata, kanimong na nagalingkod sa trono, diha sa kalangitan. Malingon na ang mga mata sa mga suroon na lalaki, nagabantay sa matamot sa ilang mga agalan. Nagatutok ako sa Ginoo, nangayupo sa iyang kaloob. Malingon na ang mga mata sa suroon nga babae, nagabantay sa matamot sa ilang agalan na babae. Sa ingon sa ang akong mga mata, nagatutok sa Ginoo na akong Diyos, hangtod na maluoy siya kanako. Nagatutok ako sa Ginoo, nangayupo sa iyang kaloob. Kaluwi kami o Ginoo, kaluwi kami, kaya nakagbaw na kami sa mga pagtama. Ang among mga kalat, gipuno pa tayo sa bugal-bugal sa mga kahitason, sa pagtamay sa taong garbuso. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliupo sa iyang kaloob. Tinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsoon, aron dili ako mapahitaskon tungod sa daghang katingalamang mga utang na akong nakita. Gihatagan ako sakit na gigamit ni Satanas aron paghasol kanako aron dili ako magpagadto. Sa makatulong nag-ampo ako sa Ginoo na iyang kuhahon ining sakita, apan ang iyang tubag mautyo. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalipon ang akong gabon kung luya ka. Busa gikalipay o pag-aliyo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maampon ko ang gahon ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamas-tamas, mga kalisdanan, mga paglubos, o mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kung huyang ako, nandito ako. Ang hulog sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdago ng Diyos. Hallelujah. Pagdago ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo maanak ninyo. Manausap kanimo. Ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus bibigyan niya akong kapita o ipauli sa Nazareth na iyang lungsod o ihulog niya ang iyang mga dinuman. Sa adang ipapahulay niya ako siya sa sinagoga o nagtutlo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito o sa ilang pagkadulog niya na hiwalong silang tanan. Busa lang na sila. Di man niya itakbo niya ininsanan. Kung sa makana sa kaalam napatunan niya. Kung yun sa man niya pag-imo mga milagro, di ba siya mauman ang panday na anak ni Maria, ipisuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, o ni Simon? Di ba ang
suon babae aniya man hindi mapuyo. Tungod ni wala sila mapuyo kanina. Ugniingon si Jesus kanila ang propeta ditahod sa tanang dako gawa sa iyang nawali manlungsod, sa iyang mga kadugo o sa iyang banal. Mula siya magsahimo milagro o gawa sa pagkabiyon sa iyang mga kamot, niyatong bilat ang mga masakiton o naayo sila. Nagtungala siya pag-ayo, mawala sila mutuo. Kunya, niyato si Jesus sa kasikde na barangay o pinasudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, O Kristo. One of the dangers of the Christian life is to become too familiar with the Lord. Now, what do I mean by that? Simply, the Lord wants us to know Him. He wants us to commune with Him and to be close to Him. But we must be very careful that we recognize not only is He our friend, and that Jesus certainly is our friend, but He's also our God. And that's a different thing because sometimes if we treat our blessed Lord as if He's just like anything else and anyone else, then we forget about His majesty, about His awesomeness as King of Kings and Lord of Lords. I mean, this is something that even the priests have to be reminded of. Unfortunately, because of sometimes pastoral reasons, we have to offer many masses on one day. But ideally, maybe a priest should only offer one mass every day. And you wonder why? Because, first of all, it's very awesome for a priest to offer the holy sacrifice of mass. I mean, when I think about how unworthy I am to offer the holy mass, to be able to say the words of consecration and have that transubstantiation where the bread becomes the real body and blood of Christ, and the wine becomes the real body and blood of Christ. It's an awesome task and responsibility. And that's why Holy Mother Church even requires that a priest limit himself in how many masses he offers. Now, why is that? Well, mainly because if a priest becomes too familiar, if you will, with the Eucharist, so close always, then there's a danger of him not respecting who he is. Meaning that it becomes very, like a mass being offered very sloppily, very sloppy, very how should I say, not in a very pious or solemn way. But also in our own lives, when we even attend Mass, when the way that we, like before, I'm not here to step on any toes of anyone, but before, when we would go to Sunday Mass, maybe your parents or your grandparents, we would always dress up. We would wear Sunday dress. Sunday dress is different than Monday through Saturday dress. It was, you might go to school, you might go to work, but Sunday was very special. In my own household, my mom used to always, on Saturday, iron our clothes, getting ready for our suits. There were 4 boys in the family, no girls. So she ironed the shirts and make sure our suits were very nice, so that on Sunday we would wear our finest for the Lord. But nowadays, and I understand it here because it's always hot, but sometimes we don't wear even proper clothing at times for Mass. I remember in Manila, I even had to say something when on Sunday we had just jogging pants, and it was a Sunday Mass, and it was very, even I think a man even wearing shorts, and
becoming so, maybe so familiar with the Lord, so much so that we lack the respect that is due to Him. And so we must be always on guard to be reminded, even myself as a priest, that when we are at the holy sacrifice of the Mass, when we are with the Lord Himself, then He is to be honored and glorified. In His own hometown, they didn't understand. They said, how did He get that? How did He get that wisdom? We know everything about Him. He's a nobody. He just comes from our town, and we know his mother, we know his father was a pot guy. Who does he think he is? Where does he get all this knowledge? That's what they were saying. That's why Jesus said a prophet is not accepted in his own place, or only accepted outside of his place. And many miracles, he could not perform miracles there. Why? Because they didn't have faith. They were so used to Him, they thought they knew everything about Him, and then they didn't care about respecting who He was. And so, my dear friends in Christ, the Lord is challenging us to always remember who He is. Is Jesus our friend, our best friend? Yes, He is. Is He one who wants to walk with us and talk with us? Simply. But He's also our God. He is also the one who will be the judge of us at the very end of the world. He will come to judge the world, and He will cast judgment upon our souls. So as we continue this Mass, let us ask the Lord for an increase of love and respect for His holy name, His divine majesty. And may our Blessed Mother pray for us always. Amen. Amen. Naratuo kami sa Diyos sa samahan ng pagkakamis tanan, mabuhat sa langit sa yuta, sa tanang makita o dili makita, nagatuo kami sa Ginoo, Kristo ang butong anak sa Diyos. Yanak kisamahan sa lapay katuwigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Diyos ikan sa Diyos na matuod, yanak binuhat sa kinaiya samahan, pinagi kanila ng himo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya ikan sa langit. Sa lang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria na ulay na himong tao, tungod kanato bilang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay gilubong. Sa katlong kaadlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Babalik siya may mayawon aron paghukom sa mga buhi sa mga pinatay. Wang ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatong kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nagahatag sa kinabuhi. Naglitan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og himaya, ginisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magamot kita na ang tingog sa Diyos akong matulog o masaktan o puyan diha sa akong kagalingan o sa makakusa ka na ako. Moyon ka, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ang simbahan makalunayon na maminaw sa mga propeta sa among panahon, karon ang gigamit sa Espiritu diha sa pagpamulo, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Na ang mga katawhan sa Diyos makalunayon na maminaw sa pulong ni Jesus diha sa atong panagtako, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawin sa pagtuo, isip usa ka simbahan, uban ni Padre Joseph, masinabi na to si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Na ang ipangandoy na to nakalinaw
alang sa tibuok kalibutan, ato madanga iniabot sa Ginoo, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Amahan namin namin Lord, ihagad namin ang iyong paraan ng Espiritu, aron maoy mo paligo, kanunay na namo, sa pinasing-tasing na pagdawat o pagsulod, sa unsay isulti mo karamo, ilahi ni Jesucristo, ang Ginoo. Amen. Unsay among dalon Ginoo, aron ihalal namo kadimo. Puno ikaw Ginoo sa gugma, alang ka namo makasasalan. Amahan ang tanan adiaka namo, amahan gikan sa imong mga kamot busa, among ihalad king mga gasa alang kadimo. Nandawata among Ginoo ang maanindot ug ang kalipay, ang kasing-kasing ug ang pangisip ug ang maayo nga kabubuton. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo ka sa mga ihalad alang sa himaya sa iyong ngalan, maglibyo o namo o magdugang pagdala-namo, nga sa pinaguling tayo ni Kristo ang Ginoo, ang iyong hangtod sa kakandulan. Amen. Ang Ginoo mahanatin ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ngadto sa Ginoo. Masalamat kita sa Ginoo akong Diyos. Angay ug matarong. Santos na mahal Diyos na tunay ug matalagahon sa tanan. Ang ayaw matarong dahil na makasalamat ng inyong kanunay sa tanan natin. Kaya sa kapag kaloy, iupa mo dahil ang kalibutan sa imong na imong ipadala na among malubos ang imong anak. Hindi mo silang ipadala na tao sa magkadamo, tinuod awas sa sala. Aron imong higugmaon din ikanamo, kakong imong higugma ni Akang Kristo. Iusikan namo ang imong mga grasa sa grasya pinagi sa among pagsubok. Apan nangyuri kini kanamo pinagi sa pagsal at sa pagsugod sa imong anak. Ug sa uban sa mga anghel ug mga sa langit, kasama kami sa imong himaya. Dulog sa ilang walay mo na pag-awa. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos ibigay Ginoo buras sa tanan ng santos. Ipadala ang Espiritu aron sa santos kining mga grasa. Aron nahimo niya ang namo na lawas ug bugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sakit-sakit ka o lumikuhan siya upan. Salamat kanimo ibigay suming hatag ni ato sa iyang mga kalunan ug Ginoo. Dawa
Nawa ang akong lawas na niluyang alam kaninyo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik niyan. Ang naghahandol sa kamatayon at pagkabanang ni Hesus Kristo na nagkakalit din mo amahan ni Manos at tinaguliw ka sa kaluwasan. Salamat ang galing mo, tumod kayo yung humingiisip na angayan ng mga ibang kumalagat kanina. Di mo ang ating mga lawat. Salamat sa puto ni Kristo matayo sa diyan sa Espiritu Santo. Tinong Ginoo, imong sabahan sa kalibutan. Di mo ang nahihipigilihan sa tugma upang ni Francisco ang Papa. Nilalaro ko ang obispo sa dalang mga pari. Di sa ang among mga eksiko ng mamatay marunod na mabanhaw sila. Nagdanan na mamatay dihan sa imong kalawal. Dara sila ganan sa pagsulot sa lahayan sa imong nawa. Kalawin ang ganan, di mo ganin ang ngayon na maramit sa tinubuhin tunay. Kumanin na niya ang hinahanapulay sa Diyos ang sa iyong mana, kubang sa mga apostol sa tanan ng mga santos na lutuman, sa imong pagpuno ang tatas sa tuligan, kubang kanila amoy ikaw na layo, kung amoy ikaw na himayaan, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya nungan kaniya o lihat kaniya, lihat na rin mo makilagaw ng amahan, lihat sa tayo sa Espiritu Santo na nagulubog himayan, hanggang sa kahanturan. Amen. Karon batang kita sa amahan at gamitin ng mga pulong na nitutukan nato sa ating mga tubos. Amahan namo ngaya sa langit, pagdayo ng imong ngalan, umagot ka namo imong gingharian, matuman ang pagbuod dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang galan namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingo nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, ininualawas sa kami sa kadautan. Mga ito, Ginoo, mahimo kaming luwasan sa tanang dautan. At ang kami sa kalinaw ni panahon ng kamantabangan sa imong kaluluwa. Mahalita kami kanunay sa salawat na hilayo sa tanang kasamot sa mga nagwaawag kami mamarunong sa pagbalik ni Hesus Kristo among marunong. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Imong Hesus Kristo, ang nunga sa imong mga apostoles, ang kalinaw ng ninyo, ang akong kalinaw ng akong ninyo. Ayaw mo tanawa na akong mga sala, kundi ang pagsalit sa imong simbahan, ug siwos sa imong pagbubuton, ang dagdumi sa imong kalinaw o kayusa, ipamapuyo hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaga ninyo. Manausap kanimo. Ang pag-inisod. Peace be with you. Peace everyone. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Please kneel.
Ginoo, di ko angay makalawat kanimo, ako ipamulong lamang ug mamaayo ako.
kinabuhi na imong ihatag kanamo din ni Iglesia. Diyang panayo ng Kristo ang Ginoo. Amen. Salamat sa mga parokyano na mihalad ng sulod sa Santos ng Isa. Salamat usap sa mga nadubang kadutor sa atong Church Restoration Project. Liyaw ni magkati 500 pesos. Doon ang hindi makulba 2,000 pesos. Kapulungan sa inahan sa kanunay Parawa 4,000 pesos. Total 6,500 pesos. Pasalamat usap sa clusters 1, 2, and 3 sa Villa Arua o sa clusters 19, 20, 21, 22 sa Bikangan sa ilang cluster lang offering kanyang itong Hunyo 30, 2024. Ang abot sa ilang cluster lang offering nagatugal din po 3,320 pesos. Tawag sa kasunod. Ikaduhang tawag, Jerry L. Panya, 31 anyos, anak ni Jaime ug Sosimalo Motos, Agabiga, Antiquera, Bohol. Buot mga asawa kang Rachel F. Carlo, 31 anyos, anak ni Carlos ug Gertrudis C. Puro, Tagabilaw, Bohol. Rogelio Jr. F. Guas, 29 anyos, anak ni Rogelio Sr. ug Teresita C. Fernandez, Panigiwanong Baclayon, Bohol. Buot mga asawa ang Zora Marie P. Barriga, 30 anyos, anak ni Rogelio o Zita Vita Baranza, taga-Poblasyon, Antiquera, Bohol. Ikatulong tawag, Ronel E. Tagata, 38 anyos, anak ni Rodolfo o Tilicula Albuzar, taga-Naatang, Hagnang, Bohol. Buot mga asawa ng Rosemary P. Simbe, 35 anyos, anak ni Rogelio o ni Canora Corpulas, taga-Bungahan, Antiquera, Bohol. Nino Brian B. Vilayo, 31 anyos, anak ni Bruno o Marcelina Dayundon, Vilayo Kumpang, Bakayan, Cebu City. Buot mga asawa kang Lizelle E. Lagas, 31 anyos, anak ni Manuel Jr. o Luisa Cabaranza, taga-Poblasyon, Antiquera, Bohol. Jerry E. Malabuti, 27 anyos, anak ni Yokimo o Gloria Amo, taga-Mag-Aso, Antiquera, Bohol. Buot mga asawa kang Gladys C. Bugas, Liz Bugas, 21 anyos, anak ni Neroso o Elizabeth Sinon, taga-Doron, Balilihan, Bohol. Kung aduna may kapulian ang mga kasunod, palihog kalibawa ang opisina sa atong parokya ang mga padre ora. Mga importante pangbalo upang hinundo. Ugmakon, Adlaw Domingo, Hulyo 7, 2024. Meeting sa PPC o PPC Human sa Sikanmas, Ani sa Sibahan. Sa sunod Domingo, Hulyo 14, 2024. Meeting usab sa parish coordinators human sa Sikanmas, anhi usab sa simbahan. Ang atong pagrigura nagahimo siyang 1-month leave sugod kani atong Hunyo 15 ug matapos karong Hulyo 15, 2024. Gibalik na ang regular na schedule sa mga misa sa kapilya. Ang mga misa ania nahimatik sa ang schedule sa mga misa ania nahimatik sa atoang rosaryo. Dugang pagpasabot sa mga sakop sa kapilya sa San Isidro Labrador sa Angilan, ang regular na oras sa misa nga alas 2 sa hapon, ato gi-adjust nato sa alas 3:30 sa hapon tungod kay adunay mga misa sa kasal sa samang oras sanglit usara ang pare. Umakuhon ang schedule sa Sunday Mass Clusterland Opening ang Muoper umakuhon Hulyo City, 2024 sa First Mass Holy Rosary Chapel sa Villa Aurora, Cluster 4, Cluster 5A, Cluster 5B o Cluster 6A. Ang mga leader ang
tanan ipakit sa ato ang usapan. Sa sikang mas, ang sponsor mo ang San Isidro Labrador Chapel sa Bantulinaw Sino, Cluster 1, Cluster 2, o Cluster 3. Daghan kayo sa lahat. Please remember, since COVID has already finished, during the COVID time, we almost required everyone to receive communion at hand because we are concerned about spreading the COVID virus. But now, since we don't have the COVID virus any longer, we want to encourage people to go back to receiving communion on the dila, in the pagka, with your mouth. So allow us to Cristo, amen, and receive that manner. Now, if you still want to receive in the hand, so we're just saying we want to encourage you to receive communion on the tongue. Now you might say, well, never mind, why? Well, even though communion in the hand is fine, the problem is that sometimes when we receive communion, and there might be even particles that still in our hands. Not everyone is very careful to make sure that they are consumed. Sometimes people just say, amen, and it's on the floor somewhere. So we want to make sure we respect the Holy Eucharist always. Now, can you receive communion with respect? Of course. You can be very careful. There's no problem. We do want to remind you that the first way, the official way to receive Holy Communion is on the tongue. So the priest or the minister says, allow us to Cristo. You don't do like this. You just hold your hand and put it to the side and say amen. And receive Holy Communion. Okay? So thank you very much. There are no other announcements except I'm glad we put that Father Pagapura is on vacation for 1 month. That's why you see me saying mass all the time. So just to let you know that Father is not being, he's not sick or he's not being lazy. It's just that it's his time for vacation. And so he stays here, but he's able to do the things he wants during the vacation. I'm happy about that. Because last year when I went to the U.S. for my vacation, he had to take all the classes also. So it's not a problem. Ang Ginoo maanatin ninyo. Manausap kanimo. Diyos na magregalo sa tanan na maan o ganap o Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa karamihan ni Cristo. Salamat sa Diyos. Pagbanwag sa upang kinabuhi, sa pagigugma nga atong gihatag. Ipayon ang mga masulupon, atong upayon ang ilang kaguon. Sa gugma ang tanan bagiusa, mobanwag sa dalang mangitgit, ang dalan alang sa kaluwasan, atong subayon bisan og malisod, atong subayon bisan og malisod. Thank you. Good afternoon, everybody.